Ayun, so nandito tayo muli sa bayan ng Umingat, Pangasinan. Magandang umaga po sa ating lahat. So kasama ulit natin si Jelor Mex Vlog. Ayun. So ito po yung right of way natin. Papunta po doon, 100 meters po siya. So 100 meters mula po sa Barangay Road. Meron na din kuryente itong area natin. Kasi yung bahay po ng caretaker ay may kuryente. So sa caretaker naman wala tayong problema. Okay naman yung usapan nila. So nandito tayo. Titignan natin itong 7.2 hectares. At may maraming tanim na mangga. So mango farm po ito. At the same time marami pong mahogany na nakabakod po sa bawat gilid. Tapos at the same time may bakod din siyang solo na hagwire. Tapos yung yung concrete. Tapos yung mga mahogany malalaki na rin po. Pwede na rin po siyang maani yung iba. So tingnan natin yung kabuuan ng lote. Pasyalan natin yan. Makikita nyo po may malaki din diyang puno ng yung ginagawang unan. Ayan. Yan dalawang piraso yan. Tapos puro mahogany ulit yan. Pag ganun po siya. So pasyalan po natin. Ito po ay may dalawang fish pond, 7.2 hectares. At may 400 na mangga, more or less po siya. So napaka ganda rin po nitong place na to. Magaganda pa yung mangga niya. At yung kita po ay hindi ko po natin kasi baka mamaya sabihin na naman po ng iba bakit ba ibibenta kung kumikita. May mga nagsasabi kasing ganung mga hindi ko alam kung supporters natin or haters natin. So ayun, hanggang dun po yan, papunta po dyan sa likod. Yan, marami pa pong mangga sa part na yan, sa likod na yan. So pasyalan natin, papunta tayo ng harap, dito tayo sa likod nag-umpisa, pero mayroon ding right of way dito sa likod. At nandito po yung kuryente na connection pala ng kuryente. Nandito po sa likod. Ito po yung bahay ng caretaker natin. Wala siya. So sabi naman ng mga pamangkin niya, pasukin na lang daw po namin. Pero nagpaalam naman tayo sa may-ari. Alam po niya na pupunta po tayo dito ngayon. Siya po mismo yung nagpapunta sa atin para i-video nga ito. Kasi yung video ko noon, na-i-vlog ko na to pero na-delete ko po bago ko po ma-save. Hindi ko namalayan, hindi pa pala na-save, na-delete ko po. So hanggang dyan po yung area natin. So may mga tanim din po siya, iba't ibang puno. May lina. Ayan, meron ding mga sampalok. At marami po siyang mangga talaga, 400 more or less. So pwedeng palayan din po yan sa baba na yan. Ayan, pero yung iba, ang alam ko pwede rin gawing to yung bang gawin mo siyang fish pond, tambakan mo na lang dun sa gilid-gilid, pwedeng gawing fish pond. So pwede ka ring gawin mo ito ay maglagay ka ng hanging bridge niya papunta doon sa dulo na yon. Kasi yan, heli din yan paangat din po yan. Pero yan po yung pinaka boundary, may mga mahogany din po dyan na nakatanim. So tara samahan nyo po ako. Maluwang-luwang po itong anuhin natin, lilibutin natin. So ganito po yung area natin. Ayan, pahele-hele po siya. At ito po yung may mga tanim din po itong mga buko. Ayan, nakikita ko may buko na ditong dalawa. So ayan, isa pa po dyan. So may mga fruit bearing trees din iba na nakatanim. So dyan sa taas, paheli ulit yan. So napakagandang maglagay po ng parang hanging bridge papunta sa kabila. Kung gusto mo lang lagyan ng magandang view, maganda rin po. Kasi parang overlooking doon pag natanggal mo yung mga kawayan na yan. Maganda po pag malinis. Pero malinis po yung area natin ngayon. Actually ngayon ay ina-adjust nila yung bakod kasi nagpasukat muli yung seller po natin. Pero wala na pong maging problema daw yung magkakagusto dito sa kanyang lote. Sabi po niya may fish pond po ito na dalawa. Tingnan natin. Kasi alam ko, nakita ko na rin yung fish pond dati pero medyo matagal-tagal na. So hindi natin kung gaano po kaluwang. Ayan po yung mga din niya, buko niya. Marami po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 po yan na piraso. Baka meron pa po dyan sa kabila. So ayan, ganito po dito sa baba niya. Ito po yung ginagawa, pwedeng gawing rice land actually. Pero hindi pa po niya pinatamnan. Ayan.
So pwedeng gawing fish pan ito. Tapos hanging bridge na lang para pagpunta mo sa kabila. So ayun, pag ganun po ang ating area. Ayan. Yan po yung pinanggalingan natin, ay likod po yun. Pero meron din pong right of way doon. Mga 100 meters from Barangay Road. So ito yung part na sinasabi ko dyan sa likod. Ayan. Pataas po yan. Medyo masukal lang. Nakasapatos po kasi tayo kaya baka mabasa. Ang alam ko hanggang dyan lang yung hangganan. Pero may mga ano dyan. May mga mahogany rin po na nakatanim. Yun po yung hangganan po ng lupa. So ayun, may buko ulit dito. Stay tuned lang kayo, huwag kayong magsawa sa panonood. Pasyalan natin tong farm po ng ating seller na from Manila. Actually nabili niya to pero nagbago po ng plano. Change plan po siya. Kaya bebenta po ulit. So ayan, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 po yung nakikita ko ulit na buko. So medyo marami-rami na rin yung buko niya. Nasa ano na, nasa 15 ata, 15 na. Ito yung fish pan. Hindi ko lang alam kung mayroon po yung ano. Pero may pataas pa po doon. Mga mangga pa po yan. Tapos may boundary yan. Ito naman, yung dating binilhan ng seller po natin, nakapagpatayo na rin po ng bungalow house dito. Kaya lang hindi po niya naituloy. So may mga kawayan din, bayog yung tawag dyan. Ito malaking ano to eh, Nara. Nara po yan. May mga Nara din po siya, oh. Nara, Milina. So hindi po mangga lang tsaka mahogany. May mga Milina rin. Ayan, lalaking Milina. Gandang kahoy niyan. Kawayan. Ayan, so napakaganda po ng place. Hindi yata nila inisprayan ngayon. Kasi nakikita ko wala pong nakalagay. So hindi po sila nag-spray siguro po ngayon. Ayan, so dito na tayo. Malapit na tayo sa harap. Hindi ko na pala nabanggit. Meron na ring deep well sa likod. Dito actually papakawit sana sila ng deep well din. Pero hindi natuloy. Pero may poso po dyan na nakaabang. So pwede pong lagyan ng deep well. At yung sa likod, gumagana po yan kasi ginagamit po ng ating caretaker. So ayan po yung boundary. Ayan, boundary po yan. Yung mga mahogany na yan. So dito sa harap, pakipot po siya. Hindi po siya paluwang. Ang maluwang po ay sa likod. So ulitin ko po. Ito po ay 7.2 hectares. Yung seller po natin, hindi pa po niya na-transfer sa pangalan niya. Pero buhay po yung seller po natin. Ay yung nakapangalan, I mean. Hindi naman lang po transfer ng seller sa kanyang pangalan. At willing naman po siya na samahan po ulit tayo dun sa binilhan niya, napagbilhan niya. Para po kung sakaling magustuhan nyo to, ay direct din po sa nakapangalan ng ating lote. Ayan. Ito po yung bungalow house. Unfinished bungalow house. Ayan. Tapos yun yung gripo kanina. Yan, napakaganda po ng place. Ayan, hanggang dun pa po yan. Pababa po yan. So dito sa harap, pakipot po kasi siya eh. So ganito po. May mga tanim na fruit bearing trees. Maliliit pa po siya. Ayan. Mga dayap po to, dalayap. Ayan. Ito naman, langka. May langka. So ayan yung boundary. Nakikita nyo po yung mga mahogany na yan. Yan yung pinaka boundary po ng lupa. Yan. So ayun, puntahan din natin yung right of way dito sa harap. Pero doon kasi dumadaan usually sa likod. Kasi nga
andun po yung bahay ng caretaker para makapagpaalam po tayo. Dito sa part na ito ay palabas po ng area. Pwede rin po pumasok dito pero dinidevelop pa lang yung daan po dyan sa harap, kasi nga nung pagka-develop niya pinagawa niya ng tawag doon, yung daanan ng sasakyan, pero bigla pong nasira nung umulan. So ganyan po yung place natin. Ayan, more on mangga talaga. Ayan po, ganda ng pagka green. So kailangan lang ng linis, medyo sumusukal na rin. Ito yung mga mangga natin. So napakaganda rin po ng place na ito. Ayan. May tumatawag sa atin. So ayan, stay tuned lang tayo. So ganito po yung harap. Ayan, harap po tayo. Tsaka yung inaayos po yung bakod, kaya medyo natanggal kasi i-adjust po pag ganun. May nakuha po kasi yung kabila dun sa bakod. Ayan, nililinis po nila. Ayusin po nila yung bakod. Kasi nagpasukat daw po yung seller natin ayon sa mga pamangkin ng caretaker kanina. Kaya daw nililinis pala yung gilid-gilid, i-adjust yung bakod kasi nga may nakuha dun sa kabila. Kasi kapapasukat lang po niya ito. Siguro nung binili niya hindi na niya pinasukat, kaya hindi po alam yung exact na kung saan yung bakod. Pero ngayon nagpasukat na siya, kaya yung mag-a-adjust po yung ano po niya, mga bakod po niya. Ayan, dito na tayo, malapit na tayo sa bungad. Malapit na po tayo sa right of way. Stay tuned lang po kayo, mga mangga pa rin po yan nakikita nyo. Tapos doon kasali pa rin po yung part na yan. Pero yung mahogany, yan din yung sinasabing boundary. Pero yan rin alam kung nakapag-adjust din po sa sukat. Kasi nga meron daw pong nakuha sa parte ng lupa sa kabila. So ganito po yung place natin. Ayan po. Maganda rin po ito. Napaka gandang farm, mango farm. At the same time, napakagandang place po. Kung gusto mo ng tahimik na place at gusto mo ng magandang mango farm, ito rin po ay maganda. Isa sa maganda dito sa Umingan, Pangasinan. Ayan. So stay tuned. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang Mucha and Joel Lot Vlog. So please lang, sa bago po sa ating sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At the same time, huwag niyo pong please don't skip ads, kasi monetize na rin po tayo. Makatulong din po sa amin bilang isang vlogger yung hindi po pag-skip sa ads. And sa mga dati pa lang po, salamat po sa mga patuloy na suporta po sa amin. Ayan, papakita ko ulit. Dito na tayo sa bungad. So ito, pag-aari pa rin ng lote kasi may bakod po yan. Iyan, ina-adjust din siguro, wala yung bakod natanggal. Kasi dati sabi yung bakod ay yung mahogany, pero sabi nagpasukat nga daw yung seller po natin. So ang ganda rin po nito. Ito yung dinidevelop na daan papunta din dito sa harap. Ito, naglalagay po sila ng imbornal na maliliit. Ayan, yan yung sinasabi ko na medyo nasira nung umulan. Pero kasya pa naman ang 4 wheels. Ewan ko lang po dito sa bungad. Tingnan natin. Huwag po kayong magsawa sa panonood sa aming munting channel. So
sa lahat po ng ating viewers. Meron din po yung kapatid ko, meron din po siyang vlog sa Jelor Mix Vlog. Paki-support din po sa lahat po sumusuporta sa aking channel. And muli, ito po ay bayan ng Umingan, Pangasinan, at may 7.2 hectares na sukat at may meron po siyang 400 more or less na mango trees and 1,000 na mahogany, at merong buko coconut tree na 15 more or less, at may mga iba't ibang fruit bearing trees po siya na tanim. So ayun, dito na tayo sa harap. Ito po yung pinaka main gate po dito sa harap. Ito po siya. So yan po, inaayos po yung bakod. So nakalak po dito. Iikot po tayo dito. Ay, hindi ata nakalak. So tingnan natin. Kakalabas tayo dito sa part na ito. Ay, hindi po siya nakalak. Okay. Ito na po yung right of way. So ito po yung pinaka gate. Ayan, yung right of way po. Mula po sa Cemented Barangay Road. Actually, mas malapit dito pag dito ako kumuha ng kuryente dito sa harap. Pero yung bahay kasi ng caretaker, kasi nandun sa likod, kaya dun po siya nagpakabit po ng kuryente. So ito yung right of way ng seller po natin. At ito po ay ginastusan din daw po niya. Naglagay siya ng culvert dyan sa part na yan. Ayun. So lapit na tayo sa ating barangay Cemented Road. And sa inyong lahat, maraming salamat. Continue to support Mucha and Joel Vlog. And huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa mga bago po. Same time, sa lahat po ng ating viewers, please don't skip ads. Pasensya na po kayo, medyo matagal po itong video natin kasi nilakad po natin para makita po ng ating mga buyers yung lahat ng details po ng ating inaanok na lupa. So mamaya makikita nyo rin po yung drone aerial view nito sa taas para po mas makita nyo po yung pinaka iba, kumbaga yung pinaka top view, yung view niya sa taas, itong area natin. So andito na tayo. Ito yung culvert na sinasabi ko, pinagawa ng seller po natin, kaya lang nasira po ng tubig. So kailangan po itong ayusin, kaya hindi po sila dumadaan dito. Ito, nadibag po, nasira po ng daan. Manusilian day. Ayan, nag-aanap po sila ng sili. So ayun, ito po yung right of way ng lupa. So nasaan din po ito, siguro nasa 150 meters from Cemented Road. Pero kasya po for wheels, kailangan lang ayusin at i-develop po itong area natin. Kasi maganda rin po dito na daan eh. Pero maganda yung harap. Mas maganda tong harap kung ito po yung ma-develop. Kaso mas itong kasi dumadaan yung ating caretaker kasi nga doon yung bahay nga po niya. So ayun, napaka ganda po ng area natin. Ayan na po yung ating barangay Cemented Road. So muli, ito po ay 150 meters
more or less mula po sa Barangay Cemented Road po ng ating inaalok na lupa. At itong part na ito ay andito na po yung electric, pagkukuhanan ng kuryente, at the same time yung cable ng internet. So ayun, muli, ito po ay bayan ng Umingan, Pangasinan, at mayroong sukat na 7.2 hectares. Buhay po yung ating nakapangalan sa titulo, at yung ating seller ay hindi po transfer nung nabili niya ito. So ayun, muli, maraming salamat po sa lahat po ng viewers natin. Ito po ay may 400 na mangga, more or less 400 pieces na mangga, more or less po ito. So mayroon ding 1,000 na puno ng mahogany, at may mga iba't ibang fruit bearing trees, may buko, mayroong langka, at mayroong mga sampalok. So ayun, ito po yung Barangay Road. Muli, maraming salamat po sa lahat po ng viewers natin sa Mucha and Joel Vlog. God bless po sa lahat, and don't forget po to subscribe sa lahat po ng bago sa ating munting channel. Salamat po.